Patuloy naman ang ginagawang hakbang ng MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH upang matiyak na maayos ang mga traffic signages sa bansa. Ito po'y upang matiyak rin ang kaligtasan ng mga pedestrian at maging ng mga motorista. Ang ulat mula kay Julius Disamburu. Bawal tumawid, may namatay na dito. Do not block the intersection, loading and unloading zone. Ilan lamang yan sa mga simbolong inyong nakikita sa mga daan. Simbolo para sa inyong kaligtasan. Sabi nga ng Metropolitan Manila Development Authority, sundin ang mga batas sa lansangan upang aksidente maiwasan. Para alamin kung sinusunod ng mga motorista ang mga batas sa lansangan, tinungo ng PTV News ang Roas Boulevard sa Pasay City. Ayon sa mga traffic constable na nakapwesto dito, isa ang hindi pagsunod sa traffic light sa mga pangkaraniwang violation ng mga motorista. Kaya doon nag-aagawan ng kung sino mauna. Tapos siyempre yung susundin ng mga ibang motorista, yung ilaw nila. Ngayon, yung iba naman, lulusot pa rin. Kaya doon nagsisimula yung cause ng aksidente. Tapos dapat sundin natin lahat yung mga batas trapiko, yung mga nakikita natin yung mga signages po. Tapos yung lalo-lalo na yung ilaw. Ito naman, nakita na nga may no parking sign. Aba, may mga sasakyang Animo Car Show ang nakaparada pa din dito. Hayag ng ilang motorista, may ilang signages sa daanang ito ang tila natakpan na o di kaya mayroon ng sira. Ospital ba kamo? Saan nga ba ang malapit dito? Pag ako ba dumiretso, ako ba'y makakarating sa Lunet o Makat? Hello? Pwede po bang mag-park dito? Agad din naman namin itong isinangguni sa Department of Public Works and Highways para sa agarang aksyon, lalo na sa natakpang Baclaran Church entrance signage. Actually, dyan sa may Redemptorist Street, yan din yung nagiging problema. Masyado kasi tayo maraming vendors na inukupaan yung ating kakalsadahan. So, yan po pinagtutulungan po yan ng Sikan Manila Engineering District under naayos naman yan. But sinisigurado ko sa'yo na kapag itong interview mo ito nakarating doon sa mga kinaukulan, although I will also inform the District Engineer of Sikan Metro para mabigyan niya ng solusyon. Isang araw matapos ang aming panayam, kitang-kita na agad ang pagtugon ng ahensya. Naisaayos na ito, lalo na yung signage na nagtutungo papunta sa loob ng simbahan. Madalas din nilang nakapagtatala ng mga aksidente o kaya'y mga nasasagasaan sa lugar na ito dahil sa mga hindi pagtawid sa tamang tawiran. May overpass na nga, hindi naman ginagamit ng publiko ng tama. Isa po lamang dyan, itong pedestrian lane na ito. Diba, ang pangkaraniwang pedestrian lane, meron dapat na mga markado yan na kulay puti na magsasabi na dito dapat dumaan yung mga tao, yung mga individual, patawid doon sa kabilang daanan kung saan dapat hindi. Basta-basta na lamang sila tumatawid sa mga daanan na hindi dapat tawiran dahil maaari silang maaksidente. Ang importante po ng ating mga traffic signages, dapat sumunod tayo. Kasi kung nakikita mo naman na no loading and unloading, doon ka nagpababa ng pasero, nagkakaroon po ng problema sa traffic. At yan naman yung mga kababayan natin na kung saan-saan nag-cross, na wala naman pedestrian crossing, so mahirap din yon. Yan ang tunay na aksyon para sa ating mga boss. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Disamburu.